So yun, what's up mga Dabarkads, ang mabiyayang araw po sa ating lahat. Ayun, kamusta po kayo dyan mga Dabarkads? At ito, muling nagbabalik ang kasawaan nyo na hindi pa rin kayo nagsasawa. Jiggy Barra TV, isang reactor defender ng Tito Big and Joey. So ngayon, hindi pwede yung showbiz kasi mga artista to, Robin Padilla versus Willie Rebillame. Nagkakainitan nga ba? Totoo ba to? Naku, ano to alam naman natin, di ba? To si Willie at si Robin nagkasama to sa isang noontime show. Alam naman natin yan, di ba? Sa Wawawin. Doon pa nga sila halos nagkakilala ni Mariel, yung asawa niya, si Mariel Rodriguez ba? Tama ba ako? Comment nyo dyan, baka nagkakamali ako Baka ma-demanda na naman tayo. So, pag konting kibot dito sa TBJ Defender, demanda. Konting demanda. Kasi ito, yung mga vlogger ng kabila, papatumba daw. Papatumba daw kami. Anak ng teteng na. Wala na, tama na. Stop na po ako sa pagbablog. Wala na kami muwang dito Lagi nilang kami pinapatumba. Anak ng tiwang, no? So ito nga, pag-uusapan natin to ngayon, itong nangyayaring iringan kay Robin Padilla, kay Senator Robin Padilla at kay Willie Rebillame. Totoo ba to? Totoo kaya to? Pero ang laki ng views laki ng mga views nitong upload nitong video nito. Itong channel na to, maabot ng 500,000. Sana all! Di, mapapasana all ka na lang talaga, no? Dahil mga views yun, siguro sumasahod to ng 1 million per month. No, yun alam nyo yung mga ibang vlogger dyan na talagang mayayaman talaga Ako kasi may makuha man akong pera dito sa natin sa pagbablog ko. Una nilalaan ko sa bahay, di pa gawa yung bahay. Baka may dyan, may joke lang. Mga magpautang niyan 5-6. Huwag nyo nang tubuan. 5-6 tapos huwag nang tubuan kahit mga halimbawa 1,000, kahit mga 50 pesos lang. Kaya mga 100 pesos. Naman kayo? Mas ba yung mga mayayaman dyan na nakakaluwag-luwag? Baka naman. Ako nga matapos na yun, makalipat na ako. Hindi na ako mangupahan. Kaya ito kasi si Robin Padilla nung nakarami, mga nag-viral video to. Hindi ko na nga lang na-reactionan kasi nga ayaw ko naman na makisawsaw. Pero ngayon makikisawsaw na ako. Kasi connected din naman to Willie Rebillame, isa rin yan sa kilala na noontime show host, di ba? So, magkalapit din sa content natin. Showbiz reactor, viral video, viral reactor, sa mga viral issue. So, pag-usapan na rin natin tong nangyayaring iringan sa kanila. Totoo ba to? Hindi. At sino nga ba talaga nagsasabi ng katotohanan dito? Si Senator Robin Padilla ba? O si Willie Rebillame? Kasi nga dito mga Kadabarkads, ang usapan kasi dito ay mamatungkol po dun sa West Philippine Sea. At etong si Willie Rebillame ay sinabihan niya ata si Robin Padilla na nasayang lang ang boto namin sa'yo. Parang kilala naman natin si Willie Rebillame, di ba? May pagka talaga yon, may pagka tawag dito real talk. Kay Henyo Master Joey De Leon lang talaga hindi umubra yan, si Willie Rebillame. Isa lang sinabi sa kanya ni Henyo Master. You think before your nakalimutan ko. Alam nyo na yung comment nyo na lang dyan. So bali ito nga, usapang West Philippine Sea at siguro may mga tampuhan pa tong dalawang na hindi natin alam. So malaman natin. So ito yung video, panoorin natin. Ito ang balita ngayon. Social media. Ang di umano'y balita.
Senador Robin Padilla. Rubin. Tila tinawag na traidor dahil sa tila pagkampi di umano nito sa China Naku po. patungkol sa tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea. Naku po. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Bahala sa buhay mo. channel, ay please Simulan mo na yan. mag-subscribe at i-click ang notification bell para Laging inaadlangan yung pag-promote ng mga vlogger, no? ang video na i-upload namin. Okay. At ito na nga mga kababayan, Tagal. simula ang lahat ng questionin ng butihing senador na si Robin Padilla ang pagkakaroon ng US militar sa West Philippine Sea at ang tila pakikilahok di umano nito sa depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, bakit pumapayag tayo ngayon na ganito na nag-escalate na mga Amerikano? Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Tripe ng pagkakaroon ng Amerikano sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng senador, na-handle ko nga ito, nabangka lang ang gamit ko. Wow! Dahil minsan na rin itong nakapunta noon sa West Philippine Sea para personal na makita ang nangyayari doon. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang tila hindi sumang-ayon sa kanyang naging pahayag. Alam di umano ng taong bayan na gusto lamang ng mapayapang kasunduan na iniisip nito ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dahil sa palagay nito, makakalikha lamang ng tensyon at gulo ang pagkakaroon. Alam nyo kung bakit palagi din, tutusin yung mga sinasabi ni Robin, may punto naman ho talaga, no? Alam nyo kung bakit to, bakit lagi itong sinisita or palagi siyang binabas ng mga kapwa niya politiko? Kasi nga, malaking malaking sampal sa kanila to si Robin. Tulad ni Idol Rapi Tulfo, ganun din. Si Idol Rapi, 'di ba, naging mga ang tataas ng mga mga yan, baka nga sa susunod na eleksyon ay baka tumakbo ulit yan, so makakalaban ulit niya ibang mga politiko diyan. So ito kasi si Robby naman, sa tutusin, para sa akin, sarili kong opinion to, lahat naman tutusin, sinabi ko sa inyo noon pa, lahat naman ng mga senator, yung mga nagtatalo-talo ngayon sa gobyerno natin, mga nagtatalo-talo dyan, lahat naman sila may pinupunto at may pinaglalaban. No, yung iba lang talaga, lalo't dito kay Robin, number 1 to, 'di ba? Nag-number 1 na senator to. So malaking malaking banta sa mga kalaban. Kaya pilit pilit lalo kapag si Robin pa naman medyo maingay. Maingay ito ngayon Lahat ng talaga nito. So, nakita rin naman natin yung nakaraan, yung nilabas niya yung mga baril niya, di ba? So, nagka-issue din yun. Konting kibot nga lang ni Robin Padilla, ay nagkaka-issue nga ngayon. Kasi malaking alam nyo, may mga taong natatakot dito pagdating nung panahon Kaya pilit pilit na parang laging hinaharang yung mga gusto niyang gawin. Pero para sa akin may punto naman siya May punto naman si Senator Robin Padilla. So kanya-kanya naman tayo ng punto rito Kanya-kanya tayo na laging pag may sinasabi tayo patungkol sa bayan natin, may mga opinion tayo at may mga kasi sarili naman natin opinion yun, no? So hindi na natin mababali yun. Yun lang. Okay, tuloy natin. Ng Amerikanong militar sa West Philippines. Hindi lingid sa ating kaalaman ang matagal at ilang beses nang napabalitang panghaharas di umano ng barko ng China sa mga Pilipinong mandaragat sa West Philippine Sea. At matagal nang ginagawang pang-aapi at pagsira ng mga Chino sa Pilipinong mandaragat at sa sarili pa nating teritoryo ay lubhang nakakabahala. Tinaasan pa nila ang panghaharas sa barko ng mga Pilipino, pagbomba ng tubig sa barko ng Philippine Coast Guard, paglimas at pagsira ng coral reef sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, at paglalagay ng floating barrier sa Baho de Masinloc o ang Scarborough Shore para hindi makapangisda ang barko ng Pilipino. At ngayon, sinabi pa di umano ng opisyal ng China na isa lamang political drama ang ginagawang pag-apila ng Pilipinas. Tanong tuloy ng ating mga kababayan, bakit pinupuna nito ang mga Amerikano? Gayong ang mga Chino ang gumagawa ng hindi mabuti
at pilit umaangkin sa West Philippines. May point din ng taong bayan dun. Bakit nga naman pilit na pinupuna ang mga Amerikano ni Robin Padilla, samantalang mga China naman yung gumagawa ng katarantaduhan niya sa West Philippine Sea na yan. Diba? So, dun pa lang parang magtataka ka rin. Ewan ko ba? Tsaka ito, ang tagal na nito, no? Bakit hindi matapos-tapos tong issue na to sa West Philippine Sea na yan? No? Kung alam naman natin sa atin yan, dapat sa atin yan. E di kung magmatigas yung mga tiga-ibang lugar, e di bombahin nyo rin. Papatalon eh, hindi naman tayo pinanganak na talunan eh. Noon at ngayon pa naman eh, lumalaban tayo para sa bayan natin. Ngayon, kung alam naman din ng gobyerno natin na sa atin, eh, di labanan natin. Ang tanong, itong tanong, bakit parang hinayaan lang? Ba't paulit-ulit lang yung ginagawa ng mga Chino dyan sa West Philippines eh? O ako si Superman, pang taob ko lahat ng barko niyan eh. Gigigil na rin, ang tagal ng issue, dagdag pa to sa problema ng Pilipinas eh. Oo, puro pang-aangkin eh. Wala nang ginawang mabuti itong mga Chinoy na to eh. Dayo na nga lang kayo dito sa Pilipinas namin. Tingnan nyo yung hardware nyo, yung pako nyo, bumabaliktad. Bumabaluktot. Yung concrete nail na dati ay napuputol, ngayon bumabaluktot na rin. Oh, mga Chinese yung may mga mayari. Mga malalaking hardware dito sa Pilipinas, mga Chinese yan, may-ari niyan. Oo, mga Chino. Chino ba? Chinese, o tama? Yung simento dati kaya magbuhos ng isang poste, ngayon hindi na eh. Kailangan tabang-tabangan mo para tumibay. Pero nga lang, medyo may pagkamura pero mapapamura ka din sa pag ginawa na yung bahay mo. Ako nagtataka, diba dati ito dati yung pako na D4, pag pinako, sulit yan, hindi buwabaluktot yan. Kahit gaano pa katigas ng Coco lumber. Ngayon, makalima ka muna na pako. Lalo't kapag medyo medyo pasmado, baluktot agad. Magkano kilo ng pako ngayon? Mapakamahal. Yung mga dating rito, mga dating hardware na tinayo ng mga Pilipino, wala na, natabunan na sila kasi mas mura yung sa Chino, yung sa mga Pilipino medyo mahal pero quality. Kaso mas tinalam mo naman dito sa Pilipinas, mura, papamura ka din. Yun din ang gusto ng Pinoy, yung mura, pero hindi nila alam, mas maganda pa talaga yun. Kasi napatira ako sa Batangas, Elian, ang daming may isang hardware doon na kahit medyo mahal siya, doon ako bibili kasi solid yung mga paninda. Pibili ka sa Chino ng gamit sa hardware, naku po, yung pako, pwede yung magicin, yung ginagawang magic, yung biglang babaluktot. Tapos ngayon, kayo pa yung magsakop-sakop ng West Philippines. Ay, naku. Hihigil nyo ako. Sige, tuloy natin. At tila kumakampi ito sa China. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan ang tila hindi natuwa sa naging aksyon ng butihing senador na si Robin Padilla. Kulang di umano ito sa pagsisiyasat. Dapat na panood di umano nito ang naging pahayag ng host na si Willie Revillame bago pumasok sa mundo ng politika. Dahil hindi man ito ang pinatatamaan, ngunit sila sa pool naman ito sa katotohanan. Real talk lahat ng sinabi ni Kuya Will. Sana mapanood to ni Senator Robin Padilla. Matablan ka sana ng hiya kung may natira ka pang hiya at prinsipyo. Ano ba yung sinabi ni Willie? Mong gawin. Yan ang panawagan ng majority ng Pinoy. Resign call. God bless you, Kuya Will. Tama ka talaga sa lahat ng sinabi mo. Nasayang lang talaga ang boto namin. Imbes na makipagtulungan sa ating presidente, itong si Robin. Sa China pa kumampi. Kahit inaapi na ang kababayang mangingisda natin. Anong meron ang isip nitong si Robin? Na sinabi pa naman, hahay, sayang ang boto ko, hindi pelikula ang pagiging senador. Mabuti pa si Willie Revillame, pinag-iisipang maigi ang mga ginagawa.
Sana yung mga pumapasok sa politika, mag-isip muna kung kaya ba niya. May mayambag ba siya sa bansa na kabutihan at kaunlaran? Robin, sana pakinggan mo si Willie at gayahin mo para hindi naman masayang ang pinapasweldo sa'yo. Mag-resign ka na lang kung may dangal ka. Grabe ah. Yan, hindi ka bagay sa Senado. Ang Grabe. US kasi ay kaalyado natin. Kahit walang Amerikano sa Pilipinas, tinataas talaga ng China ang tensyon. Simple lang, kahit grade 1 na student, China ang mali, hindi ang Pilipinas at hindi ang US. As clear as a sunrise, itatak nyo yan sa isip nyo. Galit na galit yung mga netizen ah. Ito, ang pag-usapan natin yung Si Atty. Mike Abe. mga artista, yung iba ayaw pumasok sa politika. Kung anong dahilan ay may mga pinanguhugutan sila. Sana ito ay madinig ng mga artista pumapasok sa politika, lalo na ho dyan sa Senado. Maiksi lang ito, gusto ko iparinig sa inyo. Para malaman nyo kung sino ito at saka ano ang kanyang mga sinasabi. Ako sa Senado. Hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Di ba? Baka dumating yung time na sayang yung boto yung sa akin na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law. Yan. So, malinaw Sa pool nga lahat dun. yung sinasabi, sandali si Senador si Willie. Yan, kilala niyo si Willie? Willie Rebellami. Si Willie. Kuya Will, kung tawagin. Yan po yung nagsabi noon before ang eleksyon. Siya ay isa rin sa mga, kung di ako nagkakamali, ay sinabihan o gustong maisama ng mga kandidato ng administrasyon under ni President Duterte. Pagsisenador, itong si Willie Rebellami. Pero yun ang kanya sinabi. Ayaw niya dahil hindi daw siya, wala daw siyang alam sa paggawa ng batas. Baka daw pagtawanan lang siya ng mga kasamahan. So, may hugot. Kung inyo mapapansin, isa rin po ng mga artista ang nagsalita niya nung araw na nabubuhay pa, si Dolphy. Ano sinabi ni Mang Dolphy nun? Diba? Sabi ni Dolphy, madali ang manalo. Pero paano pag nanalo? Diba yun ang sinasabi niya? Tama naman yun, madaling manalo, pero paano nga naman pag nanalo? Anong magagawa? So, ibig sabihin, itong dalawang ito, alam niya na hindi biro ang trabaho ng isang senador o ng politiko. Pangalawa, hindi sila nag-take advantage sa kanilang kasikatan para maging politician, may halal ng bayan, dahil sikat sila. Ang kanyang, nandun sila sa kasikatan, si Willie at saka si Dolphy ng araw, talagang napakasikat niya. Pag tumakbo, baka nga manalo, pero hindi nila ginawa yung isinalang-alang nila yung taong bayan na ayaw nilang masyadong mataas ang paniniwala sa kanila tapos hindi naman nila maibibigay. Baka nga itong pagtawanan lang, di ba? Well, ang layo nito, alam nyo kung bakit ko ito tinatalakay dahil meron pong actor, politician ngayon na napaka-controversial dahil sa kanyang performance sa debate, paggawa ng batas at public hearing, lalo na ho sa issue ng budget at saka ho yung West Philippine Sea. Di ba si Robin Padilla, tinutukoy natin. Siya po ay hindi nagsimula sa local position dahil sikat siya, paniwala niya mananalo, nanalo nga at ngayon ay senador. Kaya naman maraming Pilipino ang nagsisisi. Wala tayong magagawa. Naiboto na rin yun. Anong mangyayari pa dyan? So, ayan po. Maging halimbawa ito sa mga butanteng Pilipino at sa mga artista na mga sikat o kilala, huwag niyo samantalahin ang inyong kasikatan dahil pag nandyan na kayo, hindi pwedeng masapawan ang inyong kasikatan doon sa inyong sinasabi, ginagawa at performance bilang mambabatas. Ibang level na po ang labanan kapag halal ka na o ikaw ay politician. Yun po yun. Mukhang hindi yan naaral o hindi naabot siguro ng paliwanag kay Mr. Padilla kaya pinasok niya. At ngayon, ayan, ano bang nangyayari sa kanya? Any comment o reaksyon? Malaya po kayo. Okay. Sunod na ating pag-usapan. Uy, mukhang gusto niya itong ipataw. Yun.
Totoo naman eh. Alam nyo, kadalasan nangyayari ngayon. Ito, excuse kasi itong nangyayari kay Robin, nangyari ito dati kay Lito Lapid. Di ba natatandaan nyo? Nilait-lait si Lito Lapid na kay high school lang. Tsaka ito, yung kay Tito Soto. Ginawa rin kay Tito Soto to noon. Pero kahit pa paano kay Tito Soto, iba naman level ni Tito Soto. Ito, sorry Senator Robin Padilla. Para sa akin, magkaiba yung level nila ni Tito Soto at Robin Padilla. Si Tito Soto kasi batikan na yan no? Batikan na kahit na galing siya sa pag-artista, naging senator, Senate President pa nga. Pero iba yung dating ni Tito Soto, talagang may dunong or may alam. May alam para sa bayan, may alam para sa mga batas, lahat meron no, si Tito Soto. So, kay si Robin naman, hindi ko naman sinasabi na wala siyang alam. Pero may mga paliyado rin kasi minsan May mga paliyadong, alam mo yung ginagawa. Pero lahat naman ng mga senator, hindi naman lahat yan perfecto, no? So, tama rin, yung sinabi dito ni Attorney Mike Abe, may punto siya na hindi porket sikat, basta-basta ka na lang tatakbo. Ang hirap din naman din kasi, dito sa Pilipinas, no, kapag sumikat kasi ito, si Vice Ganda nga daw, tatakbo nga daw itong presidente. Si Vice Ganda, di ba, sinasabi ng mga followers niya, kasi may ilang bilyon na yung yung nasa Twitter niya. Ewan ko dun sa... But akala siguro pag malaki followers, pwede ka nang manalo agad. Ito si Willie Revilla, talagang noon pa yan, pilit na pinapatakbo yan, pero ayaw niya talaga. Yun, at yung kay Dolphy, natandaan ko rin po yun kay Pidol, no? Natandaan ko po yung sinabi niya na yun. No? Minsan din kasi itong ibang mga tutusin para sa akin, dalawa ang pwedeng sisihin itong artista at yung butante. Kasi kadalasan dito sa atin kapag sikat, panalo ka. Pustahan tayo pag tumakbo si Vice Ganda, lalo't puro pasaring si Vice Ganda sa MTRCB ngayon. Magtapos na yung suspension pero tuloy pa rin. Wala kang kasawa-sawa sa puro parinig sa MTRCB. Akala mo natanggalan ng ilang milyon diba? So yun nga tapos yung ginawa pa nilang, tsaka na natin yun. Sige, dugtong na natin. Sige, dugtong na natin. Ayoko na gumawa talaga kasi talaga gumawa ng video kay Vice Ganda. Ito, tingnan, papahinggan nyo to maliis lang. Halos isa lang kasi yung mga vlogger ni Vice Ganda. Sinasabi na tumakbo na lang daw to bilang presidente. Alam naman natin yung manok ni Vice Ganda, di ba, si Lenin Lobredo. Ito, excuse me po sa mga kakamping dyan ang mga dabarkads natin. No? Hindi naman po ako against kay Lenny, hindi rin ako against kay Marcos, kay Isko, sino may mga kay Tito Soto, wala akong inano dyan dahil ako may sarili akong presidente, si Tatay Digong. Ay, Tatay Digong, get well soon pagaling ka. Magnininong ka pa sa kasal ko. Tatay Diggs. Ito, panoorin natin. Ito yung ito. Patama na naman to sa sa MTRCB, okay? Bilang isang komedyante, gaano kahalaga sa iyo? Ang hirap magpatawa Lalo na ngayon. Kasi syempre yung mga patawa noon, syempre nagiging paulit-ulit, may mga paluan, slapstick na. Ngayon, parang pag ginagawa mo yun, parang ang dating sa iba, corny na. So parang pag ang comedians, parang ang daling mabash agad-agad. Saka nung panahon nila, mahirap nang magpatawa noon. Pero grabe yung hirap magpatawa ngayon. Yes. Grabe yung hirap magpatawa ngayon. Minsan pag nanonood ako ng mga lumang comedy, okay, ko, nakakatawa yan Paano pag sinabi ko ngayon yan, anong mangyayari sa akin? Suspended. Paano pag ginawa ko ngayon yan, anong mangyayari sa akin? Grabe. Ang sarap magpasaya ng mga Pilipino, pero lately, ang hirap ng patawanin. Ang hirap ng patawanin. Ang hirap. Ito, ayano ko lang to Sinasabi kasi nila dito, ang hirap magpatawa sa noontime show. Kasi nga, may mga bawal nga sa noontime show. Kapag hindi naman kahit kapag sa ibang lugar kayo, or halimbawa, yung mga event nyo, mga guest kayo, doon, malaya naman kayo
Hindi, wala namang MTRCB dun. So malayang magpatawa. Kahit anong gawin mong patawa, pwede kasi nga walang rules at walang nagbabawal. Ngayon, diyan kasi kapag usapang noontime show, na alam nyo, kayo na mismo nagsabi na puro mga kabataan nang nanonood sa inyo dahil millennials nga kayo, dapat talaga na magbawas kayo ng joke niya, magkaroon kayo ng limit sa sarili nyo na tong joke na ibabato ko ay hindi dapat to kasi bawal to, noontime show to eh. Hindi naman to yung guest lang sa ibang lugar. Oh, 'di ba? Yung guest niya sa wala ang nangbabas sa mga komedyante, lalo't yung mga komedyante na minsan nakakapagmura, minsan nakakapagsalita ng bastos at naka-show sila sa ibang lugar, hindi naman sa noontime show. Para sa akin, ano po yun? Free po yun nila, wala pong problema ho doon. Ngayon yun ang mga nangbabash, ayun ano na yun, hindi na mawawala yun sa mundo dito sa social media. Ako nga dati, nagtumutulong ako, nagcha-charity ako, may basher pa rin ako eh. Kesyo pinagkakakitaan ko daw yung mahirap. Anak ng teting, gagastos ka ng ilang libo sa pagtulong mo, tapos yung kita mo sa YouTube, 1,000 lang. Kung sasabihin ka pa ng gano'n, di ba? So hindi ko naman sinusumbat yun ha. Lahat dito may nang babas talaga. No, kaya wag na kayong magtaka. Bakit sila Dolphy ba noon? Lahat ba ng tao gusto yung joke niya? 'Di ba yung iba naaasar din? So, ngayon kung sasabihin niyo na parang hirap mag-joke ngayon kasi maraming nagagalit. Kapag sa noontime show, marami talagang magagalit, noontime show nga eh. Pero kapag nandoon kayo sa ibang lugar, sa lugar nyo or yan sa mga guest nyo dyan, pag naiimbita nga sa ibang lugar, malaya kayong mag-joke nang ayon sa gusto nyo kahit magmura, magtuwad-tuwad pa kayo dun. Oo. Kasi okay naman. Tsaka yung joke noon, ito ibahin nyo yung joke noon tsaka joke ngayon. Sabihin nyo, mas mahirap magpatawa ngayon kaysa noon. What? Parang nakakagago lang. Ano mahirap? Mas mahirap pagpatawa noon kaysa ngayon. Kasi ngayon, katulad niyan, yung style ni Vice Ganda kung paano siya mag-joke. Diba? Kung paano siya mag-joke is panglalait. Napakadaling manglait. Pero yung joke nila Dolphy, nila Babalu, nila Red for White, nila Tito Vic and Joey, noon pa, napakahirap ding gawin. No, napakahirap gawin dahil unang-una, hindi naman sila nang lalait ng kapwa nila. Talagang pinag-iisipan nila yung joke nila na husto. Katulad nyung tatandaan nyo sa alak na kunwari endorso ni Dolphy hanggang sa nalasing siya ng nalasing. Yun tinatawag na comedy talaga. Walang panlalait, nakakatawa, na wholesome yung video, walang nasaktan, di ba? Sa inyo kasi yung joke nyo, di ba? May mga finger, tingle, pek short, vibrator. Ano hindi kayo masisita? Tapos kakain na lang kayo ng icing, tumirik pa yung mata nyo. Tapos ito pa yung mga fake news dyan, yung mga pa-fake news dyan sa social media na ginamit pa yung pangalan ni Nanay Christy Permin sa Twitter ba yun o Instagram na nag-post siya na papatungkol dun sa pagkain ni Vice Ganda sa McDo. Bawal daw, papatawag daw na MTRC. Hindi naman nasakop ng MTRCB yun. Kasalanan kung halimbawa man may nalabag na batas doon, ang mananagot nun yung McDo. O sila yung doon, sila yung may tawag dito, may kaukulan na dapat sila yung maparusahan or sila dapat magdesisyon, hindi MTRCB. Kaya huwag kayong puro pa fake news. Bumuhay kayo sa pa-fake news. Tuloy natin to. Masayahin, di ba? Konting kibot, konting di ba? Merong pangit na reaksyon. Ang hirap-hirap magpatawa ngayon. Kaya napakadali lang. nakakatawa na makita yung maraming litrato ng komedyante. Sabi ko, ang sarap po, ang dami ng komedyante. Pero ngayon, sana dumami pa komedyante kahit ang hirap-hirap ng Sana dumami. I cannot see the world right now. Sige. Nakikita kong pakonti ng pakonti yung komedyante kaysa sa parami ng parami.
Kasi in reality, mas kailangan natin ng komedya sa ngayon. Correct. Pero nahihirapan yung komedyang ibigay yung gusto nila dahil ang hirap magpasaya. Dahil ang dami. Pa-victim effect na naman. Kaya ko kay Base Ganda okay na eh. Tapos na yung suspension, pa-victim ka na naman eh. Hindi na natapos yung pa-victim nyo dyan sa Showtime. So yan mga Kadabarkads, anong masasabi nyo sa mga bidyong na pag-usapan natin? Comment lang po kayo dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, may dalawa tayong video na napag-usapan, no? Kay Willie Revillame, kay Robin Padilla, at kay Vice Ganda na nagpa-Hawaii Pek na naman. Noon time show, ginagawa niyong lamay. Ano kasi, puro na lang iyakan. Nakakainis. Wala ba happiness minsan dyan? So yan, ingat po kayo palagi mga Kadabarkads. Ingat, God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.